Nakapag-verify na ako ng GCash account. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay tuturuan kayo kung paano mag-verify ng GCash account this 2026. Ipipix natin yung error na na-encounter natin. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pindutin ang like, share, and subscribe. Una po of course ay buksan ang GCash app at ilagay po ang inyong MPIN. And itap po yung verify now. Then dito po ay mag-scroll down and pindutin yung verify now. And dito po ay ilagay ang iyong birth date at saka yung nationality which is Filipino. And i-check po yung I agree to the terms and condition and itap yung confirm. And pili mo po dito yung ID na gagamitin mo pag verify. May national ID, may UMID, may passport, may SSS, PRC, and yung HDMF. Pero ang preferred daw po ay national ID. So ito gagamitin natin. At ang gagamitin ko po ay yung digital national ID. And itap yung second option. Then tap confirm. Then dito po sa tell us about yourself ay papain yung ID details. Pindutin yung select an option. Pwede pong sa name and birthday at pwede pong sa PCN ID number. Pero nung tinaray ko po pareho ay parang mas effective yung name and birthday kesa do sa PCN. Dahil yung 3 beses ko pong tinaray yung PCN number ay nag-authentication failed. Kaya ginawa ko po ay yung name and birthday na lang. And then sa name and birthday po ay kailangan po natin ilagay yung first name, middle name, and last name, and saka yung birth date. And kung nailagay mo na po ay tap yung next. And the next naman po ay yung live selfie. Sundin mo po yung mga tips na nakalagay din eh. And kung ready ka na po ay tap yung start liveness. And now ay sundin po yung mga instruction na nakalagay sa inyong screen para po ito ay maging maayos. And dagkagi po siya and itap yung continue. Ang next naman po ay pag-i-scan ng ID. So ang gamit ko po ay yung digital ID sa eGov. Yung front ID po muna ang una. I-make sure po na nasa loob ng frame yung iyong ID. At ayan, blurry daw po, so itap natin yung retry. Ang next naman po ay yung likod ng ID. I-scan po ulit at ilagay sa frame yung ID. No ID detected, itap ulit yung retry. After few times ay nagkaigi na po. Next naman po ay scan face. Sundin po yung tips nila dito. Itap po. And itap yung next. Next ay andito na po tayo sa scan face. And itap yung next. Now ay ilagay po ang iyong mukha dun sa frame at sundin po yung mga instructions na nakalagay. And processing na po. Now ay andito na po tayo sa verification. Dapat daw po yung mga infos ay katulad ng nakalagay sa iyong ID. Itap po and itap yung next. Now ay dito naman po tayo sa tell us about yourself. Sometimes po ay automatic na naglalagay ang ID number pero pag wala po ay ilagay mo diyan. Next sa basic information, yung una ay salutation. Piliin mo po kung ikaw ay Mr. or Miss or Mrs. Kasama na rin ang first name, middle name, last name, saka yung nationality. Ilalagay po yung civil status, whether kung single, married, separated, or widowed ka. Yung birth date po ay meron na kaya skip na natin. Ilagay po yung contact number, saka sa place of birth ay yung province and yung city. Sa baba po noon ay ilalagay din po ang correct address. Ilalagay po yung province, city, barangay, zip code, saka yung house number and yung street address. Next ay yung work details. I-select po yung employment type. Merong government employee, OFW, self-employed, and iba pa. Piliin mo lang po kung ano yung mas nakakaangkop sa iyo. Next ay yung role. Naiba po ito depende sa iyong employment type. And ganito po kapag self-employed, maaring business owner and freelancer. Next po ay ilagay ang iyong employer or business. Then sa nature of work po ay maraming pamimilian. Maaaring sa arts and creatives, banking, BPO, cash dealership, and iba pa. Piliin mo lang po ulit yung mas nakakaangkop sa iyo. Then mag-select tayo ng source of funds. Merong allowance, inheritance, investment, loan, availment, salary, at iba pa. Piliin mo lang po yung main source of funds mo. And para naman po sa expected monthly transaction ay piliin mo lang po dito yung range ng iyong expected monthly transaction. And para naman po sa main purpose of opening an account ay piliin mo po diyan sa mga choices kung bakit ka nagbukas ng account. Maaari bang sa bank transfer, sa invest money, and etc. And para naman po sa other information, piliin mo po sa yes or no kung ikaw ay may kamag-anak o ikaw mismo o yung anak mo ay politically exposed person. And dito naman po ay piliin mo sa yes or no kung ikaw yung actual owner ng account ng GCash. And dito po sa last part ay piliin mo po kung gusto mong magkaroon ng GSave account. I-select daw po yung gusto mong bank dito.
So for me po ay no thanks. Now ay check po lahat ng infos kung tama ba sa spelling and tama yung mga information na nilagay mo. And kung sure ka na po ay tap yung confirm. And para sa last part ay yung review your information. Tingnan mo po lahat ng mga infos na nilagay mo kung tama. And pwede mo naman po itong ibakat itama kung may mali ka. And kung sure ka na po ay tap yung confirm. Mag-wait tayo lang seconds. Di ko lang po alam kung bakit nagkaroon ng our system is currently busy. Pero nung tinap ko po yung okay ay nakalagay naman po na we're verifying your account. So sa tingin ko po ay baka okay na ito. And makalipas po ang 3 oras ay nag-text ang GCash na fully verified na ang aking account. At ganda lang po siya kadali. Thank you for watching at kung nakatulong ko makapag-verify ka ng GCash account ay tulungan mo naman ako. Pindutin mo ang like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!